huwag mong unahin yung panandaliang sarap kaysa sa iyong hinaharap. Ayan, okay? So, anyway, ang inyong lingkod po, aka Pers Mondala sa Facebook, pero ang totoo ko pong pangalan ay Percival, okay? Barsal Jr. po. So, ang inyong lingkod, company trainer po ng Unified Product and Services, Wealthy and Entrep Hub po, no? So, I am a licensed agrologist by profession, no? Isa po ako sa magtuturo sa inyo kung papaano kumita gamit ang inyong mga TikTok account. Ayan. Sige po, no? So, continue muna tayo. Kumbaga, bago tayo mag-proceed doon sa aking main topic, kwentong buhay muna tayo, di ba? So, yung inyong lingkod po, ito po yung buhay natin before, okay? So, isa po tayong farmer sa lugar natin sa Mindanao. Lumaki tayo sa sobrang hirap na pamilya. Ika nga, sabi ng aking nanay, kailangan mo lang makapagtapos ng pag-aaral upang sa ganon, pag once nakapagtapos ka ng pag-aaral, meron kang trabahong mapapasukan. Okay? Kumbaga, pag may tinapusan daw po ako, nakapagtapos ako ng pag-aaral, ay hindi na po ako malilinlang ng kahit sino. Tama po ba? Pero, ang bottom line talaga ng buhay ay hindi kung nakapagtapos ka o hindi man. Kumbaga, ang punto talaga ng buhay natin ay magkano yung ipon mo. Okay? Mayroon pong nakapagtapos ng pag-aaral until now, wala namang naiipon. Mayroon pong hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero malaki po yung naiipon. So, nakadepende pala, okay, yung iyong kikitain sa opportunity papasukin mo pag once nakapagtapos ka ng pag-aaral. Okay? So, after that, no, sabi ng aking nanay, anak, sobrang hirap ng buhay natin. Tama po ba? Kailangan yung magsikap na magkapatid kasi wala akong yaman na ipapamana sa inyo. Ang tangi lamang ninyong madala hanggang sa pagtanda ninyo, yung talino. Okay? Yung talino na kung saan kahit saan ka man dalhin ng kapalaran mo, ay pwede kang makapasok sa isang opportunity. Kaya, nagtrabaho po tayo as empleyado. Okay? For 7 years. Okay? Naging field technician po tayo hanggang sa na-promote po tayo as Deputy Branch Director ng Southern Mindanao. Okay? So, sad to say, kahit empleyado tayo, maganda yung posisyon natin, pero wala po tayong naiipon, di ba? So, dahil breadwinner po tayo, ibig sabihin, pag breadwinner ka, ikaw yung inaasahan ng bawat isa. Okay? Pamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, o kahit hindi mo na pamilya, pag ikaw ay talagang giver ka, nilalapitan ka ng kahit sino. Yun po yung, thank you sir, yun po yung pinakamaganda sa lahat dito. Ayan, thank you so much Sir Sherwin. Palakpakan naman po natin. Isa sa mga company trainer po natin. Ayan, no, di ba? And then, nakagandahan yan, sa ilang taon ko sa pagiging empleyado, again I'm not again employment, okay? Kasi diyan po nakin nabuhay, okay? Diyan ko po napatapos yung aking mga kapatid sa pag-aaral. Pero sad to say po, no, na hindi ko po pinatuloy yung pagiging empleyado, okay? Kumbaga, hindi po ako nagtagal sa Pilipinas, okay? Gusto kong umibang bansa. Gusto kong pumunta ng bansang Japan. Ayan, di ba? Nangarap tayo. Nag-aral po ako ng Nihongo. Ayan. So, nag-aral po ako upang sa ganon makapunta ng bansang Japan. So, ibig sabihin, 3 lingwahe ang inaral natin dyan. Katakana, hiragana, kanji, na kung saan, okay? Sabi kasi ng employer ko, pag once nakapasa ka sa pag-aaral ng Nihongo, kasi since direct hiring kami, mataas yung sahod mo sa Japan. Okay? Tanungin nyo kung magkano? Magkano? O, ayan. Hindi sila nakikinig. Okay? So, 90,000 a month. Ika nga sabi ng aking employer. Pero pag meron pa po akong mga overtime, okay, aabutin daw ako ng 120,000 per month. O, di ba? So, since agrologist by profession po ako, yan po yung linya ng aking trabaho. Ibig sabihin, direct hiring, no? So, mag-aalaga ako ng mga baka sa Japan, di ba? So, taga-dukot ng tiyan ng baka, di ba? Taga-kuha ng gatas ng baka sa Japan, pero yun nga, hindi po ako natuloy dahil po sa opportunity binigay sa akin ng online, okay? So, resulta po ako ng TikTok. Resulta po ako ng online na kung saan dati,
Hindi po ako naniniwala sa mga pinopost sa social media. Lalo na po na pwede ka daw kumita kahit nasa Pilipinas ka lang. Yun ang sabi doon sa na-click kong boosting post niya. Okay? Lalo na sa TikTok, pwede daw kumita sa TikTok, di ba? So sabi ko naman, parang imposible, di ba? Parang imposible na kikita ka sa social media na wala ka daw gagawin. Diba? Kumbaga, gagayahin mo lang daw yung mga pinopost ng mga taong nauna sa'yo. So, ayan, continue tayo. So, nagdalawang isip ako. Pero sabi ko, okay, tumatak sa isip ko yung sinabi ng tao na huwag ka nang magdalawang isip. Kasi kung aasinso ka talaga sa trabaho mo, since kurso mo yan, dapat noon pa. Sabi ganon. Pero ang umaasenso lang sa ginagawa mo, yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, ang tanong, kamusta ka? Ang tanong, habang buhay ka ba magtatrabaho bilang empleyado diyan? Sabi ko, oo nga no. Kasi linya ko na itong ginagalawan ko, pero bakit hindi pa rin ako umaasenso? Ibig sabihin, ibang opportunity pala ang nakalaan sa akin na kahit hindi ko linya, pero natulungan po tayo na unti-unti nating nakukuha yung pangarap natin. Ayan, so naging nakapasok tayo sa isang millionaires community. Ayan, na-awardan po tayo as Millionaire Circle, no, ng mga previous company po natin. And then yung mga achievements po natin na yung tipo na dati nung nag-aaral ka, okay, na nag-aaral ka, ay hindi mo na-experience ito. Yung tipo na kahit 150 pesos lang yung boarding house mo before, ay hindi mo kayang bayaran. Kasi bakit? Kapos na kapos talaga sa bulsa. Diba, maalala ko before na yung bahay namin, lagi kaming pinapalayas sa bahay namin kasi hindi po naming lupa yon. Tama po ba? Dahil sa multi-level marketing, dahil sa gitong opportunity, yung pinapalayas kami noon, yung may-ari ng lupa na yan, ay nabili po namin yan. At ngayon, yan po yung niregalo ko sa aking nanay. Diba? Kasi ako po, makananay po ako. Ang goal ko kasi, bago man mawala yung aking nanay, kailangan makabawi man lang ako sa kanya sa lahat ng sakripisyo niya sa aming magkakapatid. Tama po ba? Yung tipo na kahit hindi man brand yung sasakyan, basta nabili mo at naibigay mo sa nanay mo, malaking tulong, malaking saya na po para sa kanya yan. Kaya yung nakikita nyo ngayon, yan yung remembrance ko sa previous company ko before, no, na kung saan ay talagang napakaganda naman. Diba? Napakaganda. Bago magsara yun, diba? Napakaganda, kaya yan yung niregalo ko sa aking nanay sa Mindanao. Kaya pag umuwi po ako, yan po yung aming bandingan yan. Okay? So anyway, papaano po ba kumita sa TikTok? Ayan na. Okay? Sige, type naman ng number 1 kung gusto mong kumita sa TikTok. Ayan. Diba? So ito po yung ating pag-uusapan ngayon kung papaano ka kikita sa TikTok, okay? Papaano natin ma-level up yung income mo gamit lamang yung TikTok account mo. Kaway-kaway sa may mga TikTok account yan. Ayan, ang dami, di ba? So yan, dyan sa Zoom natin, sir, ilan na po yung nasa Zoom natin? Patingin nga kung marami din sila dyan. Ayan, di ba? Ang dami nila, oh, di ba? Nasa 10 million. Grabe, no? 10 million, di ba? Ibig sabihin, yung iba hindi na uma-attend kasi nakaraan naka-attend na ata sila at nagti-TikTok na sa ngayon, di ba? Anyway, ito po yung isang dahilan kung bakit na-achieve po namin yung mga gusto namin sa buhay kasi bakit po natulungan po kami ng TikTok marketing, di ba? So, palakpakan nyo naman. Sarap magkape. Di ba? Sarap magkape. Di ba? Ayan. So pag-uusapan natin, papaano ba tayo kikita sa TikTok? Papaano mo ba makukuha yung pangarap mo gamit lamang yung free apps na ito, gamit itong social media na ito? Okay? Ituturo natin isa-isa. Kung ikaw ay nasa Zoom ngayon, okay, i-screenshot mo bawat slide, tapos isulat mo na yan sa notebook mo, and then yung iba dito, naka-live, okay, make sure na hindi kayo nare-restrict ni Meta. Okay? Kasi si Meta ay kalaban po ni Facebook. Kaya pag baka marinig po ni Meta, ni Facebook, ang pinag-usapan about TikTok, baka ma-block po yung account ninyo. Okay? Kung kayo po ay naka-live ngayon, make sure lang na, okay, hindi
masyadong malakas, hindi masyadong naririnig ni Meta yung pag-uusapan natin kay TikTok. Diba? Kasi ibang application po, ibang company po si TikTok, iba po si Meta. Ibig si Meta, si Facebook po yan. Okay? Ayan po, sige. Ano na? Okay, kailangan mag-create ka ng account mo. Ayan. Kung wala ka pang account kay TikTok, mag-download ka po. Punta ka lang po sa Play Store mo, di ba? So, mag-download ka po ng TikTok account natin. Kung may TikTok account ka na ngayon, sundan mo ako. Okay? Sundan mo ko upang sa ganon, pwede mong ma-demo yan doon sa mga downlines mo. Okay? Doon sa mga downlines mo na gusto lang sa bahay. Gusto lang mag-TikTok, pero pwedeng makapagbigay sa'yo ng kakausapin mula sa TikTok. Gusto nyo ba yan? Ayan, sige. Continue tayo. Ayan, kailangan, natural, bago ka maka-access kay TikTok, ay kailangan mag-sign up ka muna. Okay, mag-sign up ka muna kay TikTok. Alangan naman, papaano ka makapaghakot ng client mo, okay, makapag-close ng deal dyan sa TikTok na yan kung wala ka pang sign up. Okay, kailangan mo lang mag-sign up. Kung cellphone ang ginagamit mo, use your phone o di kaya yung email mo, i-enter mo lang naman dyan. Madali lang, kahit 6 yun, 11 na grade 1, kayang gumawa ng TikTok account. Mag-install lang naman siya dyan. Alright? Okay, sige, paki-screenshot. Ayan. Next tayo. Mabilis lang ito. Basic lang, pero pag hindi mo alam yung basic, hindi ka pwedeng makapag-proceed sa technical. Tama po ba? Kaya pag kailangan, pag may mga itong training, kailangan nandito ka. Huwag kang papayag na wala ka. Okay? Kasi sa panahon ngayon, alam nyo na po, di ba? Advance na po tayo sa panahon ngayon. Kailangan makasabay ka sa trend. Okay? How to use your TikTok account. Okay, ayan na. Ang tanong, papaano natin gamitin ang iyong TikTok account? Ayan. Number 1, anong nilalaman ng TikTok? Yung niche mo o yung content mo, pwede puro motivation. Okay? Take note, since mga negosyante po kayo, okay lang ba na yung mga content na ginagawa mo, hindi nyo po haluan ng mga negative? Ibig sabihin, huwag po ninyong i-download yung mga video na negative mula sa ibang platform tapos ipopost nyo po kay TikTok. Nako lang, okay? Pwede po, huwag na po ninyong ipopost dyan. Dapat yung ipinopost po ninyo yung mga mamotivate yung tao. Yung tipo na depressed yung tao, habang nag-scroll siya ng TikTok mo, since meron kang motivation dyan, na-motivate siya. 'Di ba? Yung tipo na patiwakal na siya, 'di ba? Magbibigti na siya, 'di ba? Kasi depressed na siya. Pero ang gusto niya mangyari, okay, tapusin ang buhay niya, pero dahil magaling kang motivator, 'di ba? Nagmo-motivate ka sa mga kagaya nila, nabuhayan uli sila. Kaya dapat yan yung mga content na pinopost mo. Okay? Huwag yung puro negative, hindi yung ipopost mo yung nawalang kaldero ng kapitbahay. Okay? Huwag mong ipopost yung mga inagaw ng kapitbahay yung asawa ni asawa. Okay? Mali po yon. Kailangan puro positibo dapat yung ipopost mo. Ngayon, stress ka. Okay? Kailangan pumunta ka kay TikTok. Okay? Stress reliever mo si TikTok. Diba? Makinig ka ng mga magagandang music dyan. Diba? Nakaka-relax. Diba? Yung iba ginagawang pampatulog si TikTok. Tama po? Diba? Yung tipo na yung cellphone na sa dibdib lang. Hanggang makatulog ka na, nagpi-play pa rin si TikTok mo. Okay? So, pwede pong ganun. Pwede ka maggawa ng content na ganyan. Meron po tayong mga free apps naman na pwede ka mag-download ng mga pictures na yan, ng mga video na yan, 'di ba? Yung mga audio music na yan, may mga free apps po tayo niyan, no? Na kung saan pwede ko rin ituro sa inyo. Upang sa ganun, pag once na-upload po ninyo kay TikTok yan, pag narinig ng ibang mga tao yan, yung ginawa mo, natural pupuso yan sila. Magla-like yan sila. Eh pag nag-trend yan, edi ikaw yung sikat. Tama po? Ibig sabihin, natulungan mong maibsan yung mga stress ng mga kababayan natin. Ay, even hindi naman kababayan natin, kahit ibang bansa, 'di ba? Pag nakitang maganda yung niche mo, yung content mo, talagang dadayuhin lagi yan ng mga viewers mo. Okay? Ayan, next po tayo. Pwede kang mag-upload ng mga video. Ano ba yung video na gusto mo? Ikaw ba yung
content creator na nagbibigay ng mga tutorial. Tutorial ba yan sa pag-open ng sign up ng Unified Product and Services? Ikaw ba ay tumuturo upang sa ganun is magkaroon ng kita din sa TikTok? Dapat ganun yung content mo. Okay? Again ha, huwag po kayong mag-upload ng mga video na mga negative, lalo na po negosyante kayo. Okay? Kasi natural, may mga tao po sa TikTok, okay, mayayaman, pag dinaanan po yung TikTok account ninyo at napakalinis po ng mga pinopost po ninyo, magaganda po yung mga content po ninyo, baka mag-inquire po sa inyo, magiging client na po ninyo agad yon. Okay? Ayan. Lifestyle. Ayan, ito po yung pinakamaganda sa lahat. Lahat naman tayo nag-shopping, kumakain sa magandang pagkainan, di ba? Nag-gym, lalo na po sa mga kababaihan ngayon na gusto magpapayat, yung payat gusto magpataba, yung walang tiyan gusto magpatyan, di ba? So wala nang pupuntahan. Lifestyle na po, di ba? So picturean mo, mag-video ka, okay? I-post mo sa TikTok mo. Malay mo, yung malaking lalaki, okay? Malaking lalaki na wala na ng gana. Tama? At nabuhayan siya na magparoon siya ng ganyang katawan sa'yo. Diba? Kumbaga, nag-gym din siya kasi ginagaya kanya. Na-motivate mo siya. Yung isa naman, payat, gusto magpataba. Diba? So, anong ginawa mo? Nagko-content ka dyan, sinishare mo sa kanya. Pinalo ka niya, diba? Sinusunod ka niya hanggang sa tumaba din siya. O, diba? So, dapat ganun yung mga pinopost nyo. Lalo na po, kung kumakain kayo, make sure naman na yung nilalagyan ng pagkain ninyo, hindi naman scarcity tingnan. Diba? Yung tipo na yung tinidor saan nakapwesto, yung kutsara saan nakapwesto, dapat marunong ka nun. Diba? Yung tipo na yung pagkain mo, dapat malinis din tingnan bago mo i-post sa social media. Kasi, diba nga, sabi nga, kung ano yung nakikita ng mga tao sa social media account mo, yun yung reflection na meron ka. Ibig sabihin, kung malinis yung kinakain mo, maganda yung profiling sa pagkain na pinopost mo, ibig sabihin, nakakaangat ka. Pero kung puro tuyo, tapos yung platong pinaglalagyan mo, butas-butas pa, sinong maniniwala sa'yo na may negosyante ka? Okay? Sabihin lang na budol ka. Kasi, ultimo plato mo nga, butas-butas, maniniwala pa ako sa'yo. Tama po ba? Ayan. So ano pa? Pwede po kayo mag-live sa TikTok. Ayan. Kung kayo po ay member na po ni Unified, ni Entrephub, ni Wilty, meron po tayong mga produkto na pwede po kayong magbenta. Okay? Mag-live sa TikTok. Diba? So, si TikTok, pag na-maintain mo yung viewers na yan, okay, ng viewers na yan, bibigyan ka ni TikTok ng panibagong viewers. Kunyari, nagka-50 ka ngayon, o 30, bibigyan ka yan ng 10, o 40 na, bibigyan ka na naman ni TikTok ng hanggang dumadami ng dumadami. Okay? So, ganun ang kagandahan niya na free naman po yan, walang binabayaran, pero ang kailangan mo lang, sundin yung mga rules and regulation ni TikTok para hindi po kayo ma-block ni TikTok. Tulad yan, bawal po kayong magsabi na nakakatulong po ito para pampapayat. Mali po yon. Nakakatulong po ito upang tumaba. Mali din po yon, di ba? So, iwasan po ninyo sabihin yung mga nakakapayat, nakakataba, nakakagaling. Okay? Huwag na po ninyong banggitin yung mga ganong halimbawang mga word na yon kasi bakit? Tested and proven na po namin yan na ibablock ka po ni TikTok. Okay? Ayan, may idea na kayo. So, screenshot po ninyo. Sige po. Ano pa? Ayan, benefits of TikTok. Ito na. Ano nga ba yung mga benepisyo ni TikTok na meron? Okay? Una, hassle-free, di ba? So, hindi mo kailangan bayaran. Hindi mo kailangan na magpalabas ka ng pera para magkaroon ka ng TikTok account, di ba? Nagdi-trending po ito, lalo na po ngayon, yung mga bata, di ba? Ginagawang content ng mga magulang, ginagawa nilang content yung mga pagkain, nagtitrend, lalo na po summer ngayon. Ano ba yung hot na negosyo pagdating sa summer, di ba? Yung magkaroon ka ng content diyan na meron kang travel and tour, di ba? Isisend mo diyan, ipopost mo diyan sa TikTok mo. So pag nag-trend yan, daming inquiry, di ba? So, ibig sabihin, may kita ka. Ibig sabihin, pag maraming inquiry, may kita ka, ibig sabihin, legal o legit yung negosyo mo. Okay?
Ayan, anytime, anywhere, kahit saan, di ba? Kahit ipaduyan-duyan ka lang, sa gilid ng dagat ka lang, basta may signal ka. Take note ha, ang TikTok ay pwede po kahit kanino. Pero make sure na yung cellphone mo hindi po keypad, okay? Kasi pag keypad po, hindi po talaga magkaroon ng TikTok apps yan. Alright? So kailangan naka-Android phone po kayo. Okay po ba tayo dyan? Ayan, okay? So kahit saan. Di ba, meron din tayong ugaling Pilipino na kahit nasa CR nga, daladalang cellphone, tama po ba? Di ba? Nagti-TikTok, di ba? Minsan, ihing-ihi na yung kasunod, ikaw ang tagal-tagal mo pa sa loob kasi bakit? Nagti-TikTok sa loob ng CR, okay? Madumi po yung CR, okay? Madumi din po yung cellphone, kaya wag mo nang dagdagan ng dumi. Kaya maari lang, wag ka munang magdala ng cellphone sa CR pag nagsi-CR ka. Okay? Iwan mo sa isang sulok na kung saan ay para hindi dumami yung dumi sa cellphone mo. Tama? Okay, ayan. Continue tayo. Sige, balik natin. Ayan. Di ba? Sa mga nasa Zoom po, screenshot nyo lang, andin pakinggan nyo lang po ako. Okay? Kasi pwede po ninyo itong ituro sa mga leaders po ninyo. Alright? Sige po. Ayan. How to find a client on TikTok. Okay? Papaano daw tayo maghanap ng mga kliyente sa ating TikTok account? Ito na. Ayan, di ba? Pag meron ka ng TikTok account, makikita mo sa screen natin, di ba? Ayan po. Searching country. Ayan, di ba? Aalamin mo kung anong bansa ang gusto mong i-marketan. Tama po ba? Magma-market ka. Okay? Magma-market ka sa mga bansang gusto mong bigyan ng opportunity ni Unified, ni Entrep Hub, ni Wealthy Lifestyle. Okay? Depende sa'yo kung anong bansa yan. Isa-isayin natin. Okay? Checking timeline. Kailangan, bago ka mag-proceed doon na makausap yung client na yon kay TikTok na yon, kailangan alam mo muna yung kanyang timeline. Kung ito po ba ay marami na siyang mga activities sa kanyang TikTok, marami po ba siyang pinopost, okay yun. Pero kung isa lang, so wag muna. Okay? Skip ka muna. Sa iba ka naman mag-check ng kanyang timeline. Alright? Sunod. Ayan, pag na-check mo na yung kanyang timeline, makikita mo yung friends niya. Okay? Pwede mong i-stock yung friends of friends niya upang sa ganon, madagdag as iyong client. Alright? No? Dapat, ito ituturo ko sa inyo, pag kayo po ay nagkiklik ng friends of friends niya, i-stock nyo muna. Tapos pag nakita nyo na active at magaganda yung kanyang mga pinopost, o kahit hindi naman ganun 100% na maganda, basta active siya, isulat nyo po sa inyong Millionaire's Notebook, sa prospect list nyo po yung client na yon sa TikTok na yon. Okay? Ayan. Ano pa? I-follow nyo po sila. Okay? Kailangan i-follow nyo po. Ayan po, search engine po, diyon po kayo pupunta. Okay, isa-isahin po namin, paki-picture, paki-screenshot kasi magpo-proceed po ako sa next slide. Ayan, okay? So after po ninyo ma-type o ma-click yung search engine na yan, ang inyo pong ita-type, okay? Ayan. Yan po yung lalabas, okay? Search engine, yan po yung lalabas. After that, ito po yung gagawin ninyo. Job title plus country. Ano po ba yung job title na yan? Halimbawa, OFW, di ba? O ayan, OFW plus Saudi Arabia. Ayan, di ba? So natural, ang market mo, mga OFW, ang purpose mo is matulungan silang makapag-ipon habang nasa abroad sila, ay pwede silang kumita gamit ang TikTok sa tulong ng ating company. Tama po? Ayan, so napakasimple lang. Pupunta ka lang sa search engine niya and then ita-type mo lang yung OFW plus yung country na kung saan gusto mong pasukin ang market. Okay? Ayan po. Next tayo. Ayan. So after dyan, sa search, job title plus country, di ba na-type na po natin yan. Okay? So yan po yung lalabas. Alright? Pag na-type na po ninyo yan, okay, yung OFW Saudi Arabia na yan. Alright, okay? Ngayon, yan po yung lalabas. Libo-libo pong mga OFW sa Saudi Arabia. Ma'am, okay, ang makikita po ninyo dyan.
Alright? Libo-libo, milyon-milyon pong OFW na sa Saudi Arabia ang makikita po ninyo dyan. Alright? Okay. Ngayon, para hindi ka mahirapan, okay? Para hindi ka mahirapan na isa-isahin yan, tuturuan kita sa mabilis na paraan para mabilis din silang makapag-connect sa'yo. Okay? Ayan. Click mo yung users. Alright? Click mo yung users. Pag na-click mo na yung users, okay, yan na po yung lalabas. Follow? Ayan, kailangan hindi ka natutulog. Kailangan sinubaybayan mo ito kasi malaking tulong to sa'yo. Alright? Malaking tulong to para hindi ka na tumagal na wala pa ring resulta. Kailangan magka-resulta ka gamit lamang ang TikTok. Okay? Pag na-click mo yung user, automatic follow ang lalabas. Kasi kung puro video po, video lahat ang isa-isahin mo yan, i-scroll mo yan, matatagalan ka. Pero pag na-click mo tong user, yan na po agad yung lalabas. Ano ang next step na gagawin natin? Ayan. Click mo yung follow. Ayan. I-click mo yung follow. After ng follow na yan, yan na po yung next na mangyayari. Kuha? Ayan. Kuha po natin. After po i-click yung follow, next po yan is following na. Okay? Ngayon, mag-notify po doon sa kanyang TikTok account yan. Alright? Pag nag-notify yun doon na meron kang new follower, mag-follow back yan sa'yo. Okay? So, ayan, send a wave. Okay. Tulad niyan, nakita po natin, following. And then, pag once na-accept po nila yan, yan na po yung next na itsura niyan. Okay? Magsisend ka na po, i-click po ninyo yung wave. Okay? Send a hi. Kumbaga, wave. Okay? Mag-hi ka doon. Tama? Ibig sabihin, pag na-follow mo sila, nag-follow back, ibig sabihin po yan, active po yung kanyang account. Okay? Active po yan. Hindi po kagaya sa Facebook, no, na kung saan, add ka lang ng add, hindi mo pala alam na, okay, ilang taon na pala hindi ginagamit yung Facebook niya. That's why, napupuno po yung Facebook mo. Okay? Yung friends mo sa Facebook. Okay? Kasi 5,000 lang po yung maximum na friends sa Facebook. Tama? Okay. Ngayon, dito, many as you can, marami ka ditong magiging friends. Okay, libo-libo, milyon-milyon po ang pwede nyo pong ma-friends sa TikTok. Alright? Sige, nagtitake note? Ayan, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Okay? After po ninyong ma-sendan ng wave, ng hi, okay, sa last part, okay, dito po tayo mag-uusap sa conversation and closing the deal. Okay, papaano po ba makipag-usap sa mga strangers sa TikTok? Take note ha. Alright, babalikan natin yung slide. Ayan. Mapapansin po ninyo dito, okay, sa kanilang mga TikTok account ay hindi po nila totoong mga pangalan po yan. Tama? Nag-a-alias po yan sila. Ibig sabihin, para hindi po malocate ng mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas yung mga OFW nilang mga pamilya. Okay? Kasi kung sa Messenger, sa Facebook, mabilis pong makilala. Pero pag sa TikTok, pwede po silang gumawa ng mga dummy name. Okay? Yung mga fake, mga fake nilang mga pangalan. Tama? And then, iibahin nila yung kanilang mga itsura, di ba? Halimbawa, pwede po yun. Okay? Hindi po ganoon ka-stricto si TikTok. Pero, pag kay Facebook, nako, alam mo na. Okay? Napaka-strict ni Meta. Alright, continue tayo. Ayan. Conversation, okay? And closing the deal po tayo. Ito po, meron po akong dalawang halimbawa na mga leaders po natin na natulungan natin from Saudi Arabia and then from United Kingdom. Okay? So dito po tayo, mag-focus po tayo dito kung papaano po kayo makapag-connect, alright, sa inyong mga client. Okay? Handa na ba kayo? Okay? Ayun na. Okay, ayan. Ang pangalan po ng ating client ay si Arlita bin Tabal. Okay? From Saudi Arabia. Isa po yan sa mga leaders natin na natulungan gamit lamang yung TikTok. Di ba nag-send tayo ng wave kanina? Okay? After mo mag-send ng wave, pwede kang hindi muna mag-message, hintayin mo rin siya mag-wave sa'yo. Pwede po ganon. Pero ako, nagpasalamat po ako, sabi ko po dito,
Hello ma'am, blissful day. Salamat po sa pag-follow. O, diba? Swerte mo, kung magre-reply agad, ibig sabihin, bakante po yan. Okay? Minsan, aabutin ka ng ilang oras, diba? Ilang araw, minsan buwan. Kasi minsan, dinadala ng amo niya sa ibang lugar yan. Pero pag nag-reply sa iyo yan, banatan mo na agad. Okay? What I mean is, grab the opportunity. Good day po, sabi niya. Kahit alam mo na sa ibang bansa siya, okay, pwede ka pa rin magmaang-maangan, tanungin siya kung anong bansa siya. Kasi ang purpose mo ay makapag-connect sa kanya. Okay ba tayo dyan? Okay. Ngayon sabi ko, saang bansa ka po? Now, ma'am. Okay. Nag-reply? Yes, nag-reply. Sabi niya, dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At least, di ba, may communication ka na. Totoo talaga, kasi may mga OFW po na pag once na search engine po ninyo, Saudi Arabia, yung ibang OFW po, na TikTok account nila, nasa active pa rin, pero sila po ay nasa Pilipinas na. Okay? Ayan. So, pangalawa, OIC. Kamusta naman po ang life as OFW, ma'am? Tanong ko sa kanya. Nag-reply siya doon sa aking tanong, mahirap malayo sa pamilya, pero kinakaya. Madalas kapos pa din. Tapos nag-ask ako sa kanya, ilang years na po kayo dyan sa abroad? Reply niya, 6 years po. Oh my God, nakakalungkot naman ma'am, malaman. Ramdam ko po kayo, iba nga po talaga ang malayo sa pamilya. Diba? Kumbaga, heart-to-heart talk na po, nagkukunik ka na sa kanya. Ibig sabihin, yung linya ng usapan mo, isa lang. Okay? Hindi po pwede na pagtanong mo sa kanya, kamusta ka po dyan, ma'am, nag-reply ng okay, tapos sasabihin mo, ma'am, gusto niyo po bang yumaman? Gusto niyo open mind po ba kayo? Huwag po munang ganon. Okay? Mag-build ka muna ng magandang conversation upang sa ganon, makuha mo yung loob ng client mo. Okay? Reply ko, oh my God, ayun. Nasa Paranaque po ang mga magulang ko at anak ko. Ibig sabihin, part ng Luzon po siya. Okay? And then sabi ko naman, saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? So yan po yung reply niya. Alright? Continue tayo. Kamusta naman po? Kamusta naman ang work mo dyan, ma'am? May ipon na po ba o puro padala lagi sa pamilya? Okay? Kumbaga yung usapan namin, hindi nalalayo. Kumbaga isang dugtong-dugtong na usapan na kung saan ay inaalam ko talaga yung kanyang sitwasyon. Okay? Nag-reply. Okay naman po ang trabaho, kinakaya, ipon po ba? Wala po, resibo lang po ang naiipon ko. So, ayun, nagkaroon ka na ng idea. Wala siyang ipon, ibig sabihin, naghahanap to ng iba pang opportunity na makatulong sa kanya. So, binanatan ko na, okay? Magkano po yung sahod, ma'am? Okay lang po ba malaman? Baka makatulong ako sa iyo para madagdagan ang iyong kita, well dyan. Kasi kulang lang, well dyan, di ba? So ngayon, nag-reply. Okay, ang ano sabi? 1,800 SAR po. Ibig sabihin, 1,800 Saudi Riyal po yung kanyang sahod. So kung i-convert mo yun sa Pilipinas, ay parang nasa kulang-kulang 20,000 kung hindi. Oo, ayan, di ba? Depende po sa palitan. Minsan, may bababa, may matataas, tama? So, ayun, nung na-receive ko yung pinadala niya, parang natanggap ko lang, mababa kasi the time, parang bumaba yung palitan ng dolyar. Okay, ayan siya. Okay? So, continue tayo. Maganda na po ang usapan namin, di ba? May paraan po ba makapagdagdag ng kita? Sabi niya, hindi naman po ako nakakalabas ng bahay para mag-day off. Akala niya siguro is lalabas ng bahay para gumawa ng ibang bagay para pagkakitaan. Sabi ko sa kanya, may i-share ako sa iyo, pag magustuhan mo, pagtulungan natin. Unahan na kita, hindi po ito networking, ma'am. Di ba? Kasi di ba pag OFW, maraming nagbo-boasting, maraming nagti-TikTok, ang ino-offer, networking, di ba? So ayun na, nagkaroon siya ng idea. Okay po, subukan ko po. Baka ngayon ang magiging sagot sa hinahanap kong dagdag pagkakitaan. Pwede ko bang makuha ang iyong Facebook? Para doon ko po ma-share sa iyo ang link ng nakita niyo po. Tandaan po ninyo, hindi po kayo pwedeng makapag-share ng link from Facebook, isisend niyo po kay TikTok. Okay? Hinaharangan po yan ni TikTok. Alright? Kasi ibang
application po si TikTok. Kung Facebook to Facebook lang, TikTok to TikTok. Pero pag ibang platform, isisend mo kay TikTok, hindi sila affiliate, hindi sila kamag-anak, hindi po yan babasahin. Kumbaga, loading lang siya, empty lang siya, kulay white lang po yung file na yon. Okay? Arlita Jipongol Bintabal po yung FB account ko. Natural. Hindi mo kilala pa yan kung siya ba talaga yung kausap mo. Baka nagdadami account lang yan. Natural, mag-a-ask ka kung ano yung palatandaan sa kanyang account. Ano po ang palatandaan ng iyong profile, ma'am? Nag-send po siya ng screenshot niya from TikTok. Nag-try po siyang mag-send ng kanyang Facebook profile, pero hinarangan po siya ni TikTok. Naglo-loading lang. Di ba? Wala kayong makikita. Ma'am, loading po ang pinasa mo. Yan po ba ang iyong profile sa Facebook? Inulit po niya. Arlita Jipongol Bintabal, naka-cowboy po. Cowboy cap po at may kasama na leon. Di ba? So nagkaroon ako ng idea doon. Hanggang nakita ko siya, sabi ko, asa na tayo? Sige ma'am, search po kita. Ayan. Ma'am, nakita ko na po. May message po ako sa iyo. Paka-check na lang po ha. Alright, di ba? Kahit maraming kasing ganon na profile din, magbakasakali ka lang. Siguro siya, kung hindi ako nagkakamali, mga 7 na may cowboy din. Same din ang pangalan, okay? Magkahawig din yung muka. Lahat yon minisis ko. Same lang din yung message ko. Alright? Nag-reply, salamat po. Walang anuman ma'am. Naway makatulong po ito sa iyo at sa family po ninyo. Diba? Ayan. Kumbaga, mararamdaman niya na yung purpose mo talaga ay tulungan siya. Hindi yung pagpirahan mo lang siya. Ibig sabihin, walang force na nangyayari, walang sapilitan, walang pang-hype. Okay? Ayan, natural lang siya. And then, ayan na po. Okay? Natural, una pa lang, nahiya pa yan magpakita ng kanyang muka, naka-off cam. Okay? Ako, natural, ikaw yung client, kailangan magpakita ka. Kasi ikaw yung may gustong gawin para sa kanya. May purpose ka, kumbaga yung plano mo para sa kanya, kailangan makita ka niya. Okay? Ayan. So since noong kumbaga panatag na siya, 'di ba? Lagi ko siyang pinapollow up na, kinakausap lagi, 'di ba? So nagpapakita na. Alright, nagpapakita na, may tiwala na hanggang sa ayan, nagtanong na kung papaano daw niya padala. Sabi niya, "Good day po sir, pwede ko bang makuha ang information mo para makapagpadala ako ng pera sa services na?" Ayan. Pinakita niyo sa akin. Salamat po. Hello ma'am, good day again sa iyo dyan. Ops, evening pala po dyan. Send ko po ma'am ha, wait nyo lang po. Kailangan, nakaready na yung poster mo. Okay, kung meron kang bank account, dapat isa na lahat yan. Pipili na lang siya kung anong remittances, anong bank ang kanyang papadalhan. Tapos, wag mong kalimutang ma'am, yan po yung complete details ko po. Pili ka na lang ng papadalhan nyo po ha. Misis mo na lang ako ma'am, pag okay na. Nag-reply? Nag-reply? Yan. Ano sabi niya? Salamat po, sir. Okay? Ano ang next na nangyari? Natural, resibo. Okay? Nagpadala na siya. So, ngayon, pag nagpadala yan, tanungin mo rin, ma'am, okay lang ba itatag kita? Okay? Itatag kita sa bago naming transaction, bagong matutulungan namin. Pag pumayag, itag mo, ipopost mo sa Facebook mo. Pero pag hindi, respetuhin mo kasi malay mo, 'di ba? Ayaw niyang malaman ng pamilya niya na pumapasok siya sa mga opportunity na kahit hindi niya pa alam. Tama? Kasi kukontra talaga. Alam niyo po, kukontra talaga ang pamilya. Okay? Lalo na pag hindi open-minded yung pamilya, lalo na po yung pamilya is umaasa lang din sa kanya, kukontrahin talaga 'yan. 'Di ba? Kukontrahin niya upang sa ganon, yung pera hindi ipadala sa opportunity, ipapadala sa kanila. Okay, para gastusin. Lalo na po yung mga asawang matugan. Ayan, 'di ba? Igagastos sa mga barkada, 'di ba? Magpapainom, magpapakain after ng sahod ni Mrs. aawayin kasi ubos na. Tama? Ayan. So yan po yan, no? Bumili po kami ng wealthy account po niya. Ayan, di ba? So, basta maparamdam mo lang sa client mo, sa mga prospect mo sa Facebook, sa TikTok, or rather sa Facebook, no, na tutulungan mo talaga siya. Maramdaman niya yung tulong na gusto mo. Okay? Magtitiwala at magtitiwala yan sa iyo. Pero kung ikaw, di ba,
una pa lang, iba na agad yung intensyon mo, haharangan ni God yan. Puputulin ni God yan. Hindi ibibigay sa'yo yung mga bagay na ipapahamak mo. Pero kung will ni God, mga bagay na gusto mo, makatulong din sa iba, ibibigay ni God po yan. Okay? Ngayon, challenge ko sarili ko. Before, di ba sabi ko, why not matry naman ako ng international na English speaking di ba? So, pumunta naman ako ng somewhere sa Europe. Di ba? So, ayan, pumunta ako ng Saudi, ng United Kingdom naman tayo. Ayan, di ba? Natural. Pag United Kingdom, ang lalalim ng English yan. Tama? Ayan, ang pangalan po ng next na ating downline client ay si Vivian Tivia. Okay? Ito naman po ay anak ni Judge Tivia ng Abra. Okay? Ibig sabihin, nurse po siya sa UK na kung saan ilang days lang po yung trabaho niya. And then, nung nakita ko po yung kanyang Facebook, okay, yung TikTok, ay more on travel po siya. Okay, wala siyang video na nag-iingay siya. Basta, pupunta siya sa Morocco, pupunta siya sa iba't ibang, kumbaga yung country na napuntahan niya, based sa kanyang TikTok is nasa 77 country na. Diba? So, bawat punta niya, nakaganon lang siya. Yeah, ipapakita niya lang yung landmark ng bansa na yan. Diba? So, yun na yun. Ibig sabihin, I'm here, dito na ako sa Europe, dito ako sa bahay ni Santa Claus, kung saan yung lugar na yan. Tama? So, yun po. Ibig sabihin, wala po siyang sinasabi sa kanyang video, basta landmark lang pinapakita niya, kasama siya sa video na yan, understood na yan, na nakapunta siya sa lugar na yan. Tama? Inisto ko yung kanyang Facebook. Ano po yung usapan? Di ba, nag-wave ako? Tama? Okay? Nag-reply? Yes po. At least may chance ako. Tagalog, yes po. Akala ko English, okay? Salamat po. Salamat sa pag-follow sa akin. Kamusta ka po now, ma'am? Alright? So, swerte ko dahil nag-reply, Hi, I'm from Nottingham, United Kingdom. Okay? Nung una kong binasa yan, ang pagkaintindi ko, Hi, I'm from Notting. Okay? Yun yung pagkaintindi ko. Pero inulit-ulit kong basahin, nasa Nottingham, United Kingdom pala siya. Okay? I am nothing. Okay? Yun yung pagkaintindi ko. Pero inulit-ulit kong basahin. Tapos tinanong ko kasi siya, sang bansa ka po now, ma'am? Ayan po yung reply niya. And then, ito na. Nag-reply ako, OIC, OFW pala kayo, ma'am. Tama ba? Kahit alam ko naman na OFW siya. Pero kailangan ko pa rin malaman yung totoo kung saan siya. Okay? Kung totoong OFW talaga siya. United Kingdom, I'm a nurse. Sabi niya ganon. Alright? Wow, nice po. Malaki po ang sahod ng mga nurses dyan. Ma'am, tama po ba? Nag-reply siya. Siguro, that time kasi busy siya. Thumbs up. Okay? Nag-thumbs up po siya. Alright? And then, nag-reply ako. Anyway, ma'am, nakita ko ang content mo sa TikTok. Meron, more on travel ka po. May I share po sana ako sa iyo to relate doon sa travel mo na pwedeng makatulong kapag makapag-earn while nagta-travel ka po. Smiley. Diba? And then, ayan. Pwede ko bang malaman ang iyong Facebook account para matawagan kita about doon sa magandang opportunity? Don't worry. Di po tayo magne-networking. Hihihi. Sabi ko ganon, di ba? Inuunahan ko lagi ng networking. Hindi po. Sabi niya, reply niya, how is it possible for me to do it? Sabi niya, see my Facebook account as Vivian Tivia, orange profile, background. Nagka-idea na ako. Okay po ma'am, madali lang po ito. Doon po kita kausapin sa Facebook niyo po ha. Ma'am, okay na po. Na-message ko na po. Paki-check na lang po if free ka po ha. Salamat, God bless. Nag-reply? Yes, sabi niya, okay, just little busy lang. In a bit, I'll check on it. Sabi niya ganon. Tapos, okay ma'am, salamat again. Doon ako nabuhayan kasi bakit? Pinusuan niya pa yung last message ko sa kanya. Ibig sabihin, positive tong taong ito. Dahil, di ba, hindi ka magkaroon ng 77 country na pupuntahan kung negatibo kang tao. Tama? Ayan na. Nag-usap na kami sa Messenger. Ayan. O, di ba? Single mom, byuda na siya, wala siyang anak, di ba? So, attorney din yung asawa niya. So, nag-iisa na lang siya. Kumbaga, ini-enjoy na lang yung kanyang
natitirang oras, kumbaga yung ginagawa niyang aliwan ay nagta-travel na lang siya sa iba't ibang sulok ng bansa. O, ayan, di ba? So, hanggang sa, ayan na, nag-ask, di ba? I need name, middle name, surname, address, city, pick-up center, telephone number. Binigay ko naman agad. Alright? Hanggang sa high five na kami, di ba? Hanggang sa nagpadala. Alright? So, pag sa UK, international, hindi po basta-basta makapagpadala ng malaking amount. Alright? So, kailangan, iba't ibang araw po yan, di ba? Kailangan ipadaan sa iba muna para hindi po siya matrace as money laundering. Baka kasi illegal. Tama, mapatawag siya ng bangko doon sa UK. Kaya, pinadaan namin sa iba't ibang account po yan. Hanggang sa nakabili po ng payment center po ng Wealthy Lifestyle. Pinapakpakan po yan. Ayan. Okay, so, ganun lang kasimple po yung conversation na dapat ninyong gawin. Kumbaga, hindi mo kailangan mang-hype. Hindi mo kailangan magpakita ng faking resulta para lang makuha yung tao. Ang kailangan mo lang ipakita yung puso na once pag ginawa niya, ano yung pwedeng makuha niya. Ano yung pwedeng maitulong din niya pag once ginawa din niya yung opportunity na yan. Tama? Since nagta-travel siya, from the start na nagsimula siya, until now, siya na mismo yung nagbubok ng kanyang mga flight. So this March, makikita kami dito sa Pilipinas, so nakabook na rin yung hotel, 'di ba? Yung condo ng kanyang kapatid, nakareserba niya sa amin para mag-bonding daw kami dito sa Pilipinas. Ayan, 'di ba? Ayan, napakayaman, 'di ba? So, ayan. Again, pakibasa. Again. TikTok millionaire, let's claim it. Ayan, okay. So, again, sa lahat po na nakinig, sa lahat po na nasa Zoom, no, naway mayroon kayong natutunan, i-apply po ninyo. So, mayroon, Sir Jeff, mayroon pa, last slide. Ako po'y maglalambing lamang sa inyo. Please follow and share po ng ating, okay, TikTok account, Unified Wellness Official. Okay, so, dyan po, mamaya alas 8 po, no, ngayong gabi, magla-live naman po kami. So, doon po kayo makabili ng mga murang produkto po natin. Ayan. Diba? So, 40% discount, 50% discount, may free shipping pa, diba? May voucher ka pa, kaya kailangan nakasubaybay ka lagi sa ating Unified Wellness Official, yung TikTok account po natin. Pag nagla-live po kami, okay lang ba na i-share mo din sa ibang mong mga kababayan? Okay lang ba na i-share mo din sa mga kapwa nating mga member ng Unified Wealthy and Entrep Hub? Okay, and then of course, palambing lang din po, paki-follow po yung bago nating page, okay? Yung Unified Product and Services Official na kung saan, okay? So, ayan po yung palatandaan ng page po natin, okay? Paki-follow po ninyo, paki-like, paki-share, and then yung lahat po ng mga updates, okay, dyan po namin ilalagay para hindi na po kayo malito. Kung ano po yung mga upcoming event, kung ano po yung mga promo ng company, ano po yung mga gagawin natin in the future, so dyan po namin ipopost po. Okay? Para hindi po kayo malito, i-follow nyo po, i-like, and then pag meron po kaming mga pinopost, okay lang ba na i-share mo tapos pusuan mo siya. Okay? So again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanatili. Okay? And then po, nandito po lahat sa ating bisanin. Maraming salamat po. At we hope, mayroon po kayong natutunan.